lang daw na mga korona ang witness na si Demetrio Vicente na siya raw nakabili ng property sa Marikina Heights ni Mrs. Cristina Corona. Giit ng prosecution, pag-aari pa rin ng mga korona ang naturang lupa. Samantala sa susunod na linggo, sasalang na raw sa witness stand si Ginang Corona. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, nanindigan nga itong si Demetrio Vicente na siya ang nagmamay-ari ng lupa na nabili niya kay Mrs. Corona. Taliwas sa teorya ng prosekusyon na dami lamang siya o ginagamit lang siya ng mga korona. Sabi ng mga ilang senador ay dapat daw mismo si Chief Justice Renato Corona magpaliwanag ng mga entry sa kanyang salin. Sabi ng Lead Defense Counsel na si Justice Cuevas, next week ay haharap na sa Senado para tumistigo itong si Ginang Corona. Binata po kayo, may asawa. Meron ako, siya lang. Bungad pa lamang tila kampanya sa witness stand ang ikatlong testigo ng depensa na si Demetrio Vicente. At ilang beses pa nga napatawa ng 70 anyos ang gallery at maging ang mga senador dahil sa minsan ay prangka niyang pagsagot sa tanong ng mga senator judges. Nang tila makulitan na sa paulit-ulit na tanong kung kanya talaga ang bahay at lupa sa Marikina Heights na nabili niya sa magkapatid na Mrs. Cristina Rocco Corona at Miriam Rocco noong 1990. Akin talaga ho yun, kahit na bukas pupunta kayo sa bahay ko, doon ako tutulog. Kaya ibinenta ko ako. Lumabas sa testimonyo ni Vicente na kinakapatid niya si Chief Justice Renato Corona dahil ninong daw ni Corona ang kanyang ama at ang nanay naman ni Corona ay ninang ni Vicente sa kasal. Magkabarkada rin daw ang mga ama nila. Nung grade school pa yan, high school lang ako dahil 7 years at ako dyan eh. Ngayon, nakita ko yan nung araw na sa Ateneo, grade school. Eh di siyempre, malaki difference, hindi masyadong pinakakausap yan. Sa isang punto tila ng bola pa si Vicente sa isang senador. Kasi po kanina, late po ako dahil masama pakiramdam ko. Pero pinapanood ko. Kayo dyan kanina, kayo nga hinihintay ko magaling po kayong witness talagang. Sir. Pero duda ang prosekusyon na kay Vicente talaga ang lupang nabili niya umano kay Mrs. Corona. Dami lamang daw ito. 22 years, di ba? 22 years kung siya nga talagang nagbabayad nung mga taxes. Bakit hindi mo lang matransfer sa iyong pangalan? Pero tagal naman dami niyan. 20 years ago. Okay. Hanggang ngayon. Pero sabi ni Vicente, negosyante raw siya. Nagpaparenta raw siya ng mga makinarya at nung kalakasan ng kanyang negosyo ay kumikita siya ng 30,000 hanggang 40,000 pesos kada buwan. Nabili daw niya ang lupa ng magkapatid na Cristina at Miriam Rocco dahil ibinenta niya ang kanyang lupa't bahay sa tandang sora sa halagang 3.5 milyong piso noong 1990. Nabili niya ang lupa ng magkapatid sa halagang 1.8 milyong piso. Si Vicente ay tumitistigo para kontrahin ang ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint o ang hindi pagdedeklara ng ari-arian sa SALN ni Chief Justice Corona. Pero sabi ni Senador Jinggoy Estrada, wala raw ibang makakapagpaliwanag ng SALN ni Corona kundi ang mismong punong maestrado. Pero iba ang pananaw dito ni Lead Defense Counsel Justice Cuevas. Kaya na raw itong ipaliwanag ni Mrs. Corona. Sabi ni Cuevas, testigo si Mrs. Corona sa susunod na linggo. By in the incoming days. Dahil two remaining days na lang ngayon eh. Sa susunod na linggo, pare 4 days. Baka within that week. Ang gumawa niyan eh, si Mrs. Kwan eh. Si Mrs. Corona eh. Yeah, oo. Lahat. Kaya talaga yung sa aming 5%. At saka yung aming trust account na covering the proceeds of the sale sa expropriation. It is Mrs. Corona who received it. Jessica, ang magiging sequence noon ng depensa sa presentasyon ng kanilang mga ebidensya ay katulad rin noong ginawa ng prosecution, Article 2, 3 at pagkatapos ay Article 7. Ang sabi ng defense, they will focus more on Article 2 kasi yun yung sinasabi ng prosecution na pinakamalakas sila. Jessica? Okay. Joseph, ang bago ngayon yung sinabi na definitely ni Justice Cuevas na magte-testify si Mrs. Corona. That's correct. Kasi for the past couple of days, medyo hindi united, no? Yung mga defense, kanilang mga statements kung mag-testify. Ang sinasabi dati is that if there's a necessity. Ngayon, kanina, nung na-interview natin itong si Justice Cuevas, it says definitely, si Mrs. Corona will have to face, no, the impeachment court. Kasi nga, ngayon, ang estado natin is Article 2, no? SALN yan. Ang sinasabi ni Chief Justice Cuevas, Justice Cuevas ay si Mrs. Corona raw yung gumagawa ng SALN. So, siya yung magpapaliwanag ng mga entries doon sa SALN itong si Chief Justice Corona, Jessica. Okay, question for the defense. Bakit
I think lumitaw lang na kamag-anak pala ni Chief Justice Corona itong si Mr. Vicente doon sa cross-examination, hindi doon sa direct testimony. Tama, lumutang yan doon sa pagtatanong nitong si Private Prosecutor Justiniano, no? I think it's a matter of strategy. Kasi you don't want to paint si Vicente as a close relative or as a relative of Chief Justice Corona. Kasi nga, ang teorya ng prosecution is that he is a dummy at ginagamit siya dahil may filial relationship silang dalawa na parang ang pinupunta ng prosecution is pinapahawakan lang sa'yo yan, pinapaalagaan lang yung lupa. Pero sa testimony nga nitong si Vicente is that no, he paid for the lots. Okay, pero perhaps I should add as a footnote na pahirapan talaga magkumuha ng titulo o mag-transfer ng titulo. Yung LRA, gulo-gulo yung kanilang computerization. May personal experience tayo dyan for a relative, no? So, medyo dun sa puntong yun, kailangan tanungin din ng LRA siguro. Pwede rin, ma'am, pero that would be outside of the topic of the prosecution, the impeachment trial, no? Pero ang sinasabi nitong si Ginoong Vicente, wala na talaga siyang pera para maipalipat pa. Kasi kung gagawin niya ngayon niya na ipalipat yung title, tinanong siya ni Senator Jinggoy Estrada, aabot sa malamang 200,000 daw para maipalipat yung titulo. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.